May babahagi rin akong karanasan sa inyo. Isang karanasan na nagpatindig ng mga balahibo ko. Ako si Lilibet, taga Tanay Rizal at 45 years old na ngayon. May asawa at anak na rin ako. Taong 2013 pa nangyari to. Noong mga panahon na to, sinubok ako ng panahon. Madaming naganap sa akin na problema. Nagkalabuan kami nito ng kinakasama ko hanggang sa mauwi sa hiwalayan. Nasaktan ako ng sobra nang maghiwalay kami. Minsan nga, naiisip ko na bahala na bukas kung saan man ako umabot. Kaya sa pamamagitan ng pag-iinom at pagbabarkada, inaliw ko ang sarili ko. Nagkaroon ako ng boyfriend. Aaminin ko na panakip-butas ko lang siya. Parati ko siyang kasama sa inuman. Ilang buwan din akong ganito, inom ng inom. Hindi ko man lang inisip kung makakabuti ba to sa akin o sa aking katawan. Isang araw, niyaya ako ng best friend ko sa isang inuman. Kami yung uri ng boyfriend ko na hindi masyadong naglalasing sa inuman para may matirang pang-uwi sa amin. Noong matapos na kaming mag-inom, umuwi kami sa bahay ng boyfriend ko kasama yung best friend ko at ang boyfriend nito. Nagtanaw ang best friend ko kung nasaan ang CR. Ang sabi naman ng boyfriend ko ay barado daw ang CR nila, kaya doon na lang daw kami sa bakanteng lote. Dahil nga naiihi na rin ako, sumama na kaming 4 sa bakanteng lote. Malapit lang to sa bahay ng kasintahan ko. Medyo madilim lang dito at ang ilaw sa kalsada lang ang tanging nagsisilbing liwanag. Pagkatapos ay may kubo rin na luma. May mga tanim na punong saging sa bandang likuran, kaya sobrang sukal talaga. Habang hinihintay kong matapos yung best friend kong umihi, may isang matangkad akong nakita na nakatayo sa tabi ng puno ng saging. Mahaba yung suot na kulay itim na damit. Pagkatapos ay may hawak din itong kahoy na mataas lang kaunti sa kanya. At may matalim itong kalawit sa dulo. Yung mata nito ay nakatingin lang sa akin habang nagbabaga. Para akong nablangko saglit at naribulto sa kinatatayuan ko. Nasambit ko na lang sa isipan ko ang pangalan ng Diyos. Nilingon ko ang boyfriend ko at ang boyfriend ng kaibigan ko. Nasa bandang labasan sila ng lote. Wala silang kaalam-alam na mayroon na pala akong nakikitang kakaiba. Dahil busy sila sa pagkukwentuhan. Sinigawan ko ang best friend ko at nag-aya nang umalis kami doon. Bumalik ako sa ulirat at napatingin ako sa nilalang kung saan ko siya nakita kanina. Wala na doon. Hanggang sa makabalik kami sa bahay ng boyfriend ko. Hindi ko sila pinagsabihan sa nakita ko. Ilang araw akong hindi makatulog. Nag-research ako patungkol sa nakita kong yon. At ang lumabas ay yung imahe ni kamatayan. Magkatulad ito sa nilalang na nakita ko. Ang nakalagay na description na kapag nakakita raw ang isang tao nito, ay sila raw yung mga may pagsubok sa buhay na nilalabanan at halos mawalan na ng pag-asa sa buhay. At kaya raw nagpakita ito sa akin dahil naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para sunduin ako. Marami mang pagsubok ang buhay natin, pero wag na wag tayong sumuko o mag-isip ng hindi maganda sa buhay natin. Dahil si kamatayan ay hindi nagbibiro at handa kang sunduin sa ayaw man at gusto mo. Ang tanging libangan ko, simula nang mawalan ako ng boses, ay ang pakikinig sa YouTube at ang gustong-gusto kong pinapakinggan
ay kababalaghan o katatakutan. Kahit may takot na nananatili sa aking pagkatao. Ako nga pala si Angie, 24 na taong gulang at tubong Bacolod. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa kwento ko. Pero kahit ngayon, kahit anong pilit ko, hindi ko pa rin marinig ang boses ko. Hindi dahil bingi ako o may problema sa lalamunan, kundi dahil may kumuha nito. At lahat ay nagsimula sa kasinungalingan. Bata pa lamang ako, nasa 9 na taong gulang, ay natuto na akong magsinungaling. Maliit lang, gaya ng pagdedenay ko na ako ang kumakain ng candy ni mama o ako ang nakabasag ng florera. Pero habang tumatagal, napapansin kong mas nagiging madalas na, mas madali para sa aking magsinungaling. Hindi ako nahuhuli. Marunong akong umarte. Marunong akong mag-imbento ng mga kwento. Hanggang isang araw, may bagong estudyante sa klase namin. Tahimik siya, hindi nakikipaglaro. Tawagin na lang natin siyang Maika. Matangos ang ilong niya, maputla, pero ang pinakanatatandaan ko sa kanya ay ang kanyang boses. Parang laging pabulong kapag nagsasalita, parang laging pagod, pero may kakaibang lamig sa bawat salitang sinasabi niya o binibigkas niya. Isang hapon, nadatnan ko siyang mag-isa sa CR ng school namin. Nakatingin sa salamin. Binati ko siya, pero hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya, pero may sinabi siya habang paalis. Walang lihim na hindi binabayaran. Yun ang narinig ko. Kinabukasan, pinagtripan ko siya. Sinabi ko sa teacher namin na nakita ko siyang may dinukot sa bag ng kaklase naming si Lalaine. Naniwala agad ang guro namin, lalo na't ako raw ang laging nagsasabi ng totoo. Napahiya si Maika. Umiiyak na siya. Umuwi siya nang hindi nagpapaalam. At kinabukasan nga, hindi na siya pumasok at hindi na rin siya bumalik. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Sa panaginip ko, nasa harap daw ako ng malaking salamin. Ngunit ang refleksyon ko, hindi ako, kundi si Maika. Nakangiti siya, pero walang tunog ang bibig niya, kahit anong salita ang gawin niya. At may biglang tumindig sa likod ko. Maitim, malaki, at may hawak na lalagyan. Parang garapon na may gansilyo. At sa loob nun, may umiikot na parang usok. At naririnig ko ang boses ko mula roon. Nakakulong pala ang boses ko sa garapon. Paggising ko, wala na akong boses. Hindi ako makapagsalita. Kahit bukas ang bibig ko. Nagpatingin ako sa doktor, kasama si mama. Subalit walang nakitang problema. Lahat naman daw ay normal. Pero hindi na bumalik pa ang boses ko simula nun. At mula nga noon, lagi na akong nakakakita ng mga refleksyon sa salamin na hindi ako. Yung isa nakangiti, yung isa sinusundan lang ako. At kahit anong pilit kong sabihin ang totoo ngayon, hindi na ako pinapakinggan kasi nga ay wala na akong boses. Ang sabi ng albularyo, tinawag ko raw ang isang nilalang na tagakuha ng salita. Sumpa raw iyon sa mga batang ginagamit ang boses nila para sa kasinungalingan. Araw-araw akong nakaharap sa salamin, umaasang baka isa sa mga bulong ni Maika ang magsabi
kung paano ko maibabalik ang boses ko. Subalit, hanggang ngayon, ang tanging naririnig ko lang ay sarili kong boses, nakakulong sa loob ng garapon sa panaginip ko.